Alright mga kaibigan, nako, isa na namang panibagong episode ng inyong paborito at pinakahihintay na Mindanao Examiner Teleradyo sa araw ng Huwebes, Enero 17 mga kaibigan, sa buong kapuluan. Well mga kaibigan, nako, may balita tayo. Unahin muna natin tong political news, o meron tayong Abu Sayyaf news o meron tayong political news. Siguro pag-usapan muna natin itong ipinahayag mga kaibigan ng Western Mindanao Command. Tungkol dito sa sinasagawang di umano'y negosasyon ng Moro National Liberation Front sa pangunguna nitong si Ustads Habir Malik. Magaling to mga kaibigan. Itong si Ustads Habir Malik, isa to sa pinakamagaling na commander, senior commander ng Moro National Liberation Front dyan sa lalawigan ng Sulu. Assalamualaikum brother. Ayon pa sa pahayag ng Western Mindanao Command mga kaibigan sa Mindanao Examiner Teleradyo, ay ibinasura na di umano ng Abu Sayyaf ang hiling o demand ng MNLF na mapalaya ang mga biktima, ang mga kidnap victims na sinasabing hawak mga kaibigan, hawak ng Abu Sayyaf dyan sa kabundukan ng Sulu. At sinabi mismo ng Western Mindanao Command na hindi pumayag ang Abu Sayyaf na ibigay sa MNLF ang mga bihag. At kabilang sa mga bihag ay ang dalawang Pinoy. At hindi ibibigay ito kung walang kapalit na ransom. Ang sabi pa ni Army Colonel Rodrigo Gregorio na itong Abu Sayyaf ay hawak ang iba't ibang mga bihag dyan sa lalawigan. At ibinasura na nga nitong mga lider ng Abu Sayyaf itong kahilingan ng MNLF. At kamakailan lamang mga kaibigan ay nagpakita ng puwersa ang grupo nitong si Habir Malik o Habir Malik, kasama di umano ang halos 2,000 tauhan upang hikayatin ang Abu Sayyaf na ilabas ang mga bihag nito. Sinabi naman ni Colonel Gregorio na bumalik na sa kanilang mga kampo ang MNLF matapos na mabigo sa kanilang misyon. Subalit kahit nabigo ang MNLF na makuha ang kalayaan ng mga biktima, ay sinabi naman ng militar na patuloy naman ang kanilang ginagawang pagsisikap upang mabawi itong mga biktima na hanggang ngayon ay nasa kamay pa ng iba't ibang commander ng Abu Sayyaf. Ayon naman sa pulisya mga kaibigan, ay hawak ng Abu Sayyaf ang isang Japanese treasure hunter na si Toshio Ito mula pa noong 2010. At nagsisilbi itong cook o chef sa mga rebelde. Itong si Ito mga kaibigan, dinukot to sa isang isla dyan sa lalawigan ng Sulu. Dinukot ito at kaya lang wala tong pera, kaya hindi na palaya at wala ring umaasikaso sa kanya mga kaibigan. Pero ang pagkakaalam natin dito, may kaso itong trespassing dyan sa Zamboanga del Norte. At nagulat na lamang kami nung mabatid namin na nasa Sulu na pala ito, dinukot ng Abu Sayyaf.
Sinabi naman ni Senior Superintendent Antonio Freira, mga kaibigan, yung commander ng PNP sa naturang lalawigan, na hawak pa rin ng Abu Sayyaf itong si Jordanian journalist, television journalist, na si Bakr Atiani, at yung dalawang assistants niya ng mga pawang mga Pilipino, na sina Rolando Letrero at Ramirito Vela. Itong dalawang Pilipino, mga kaibigan, actually nagtatrabaho to sa isang video production company dyan sa Maynila. So nung dumating itong si Atiani dyan sa Maynila at kailangan niya ng assistance, lumapit siya dyan sa isang production company, production house. Nalimutan na natin yung pangalan niyan. At inarkila itong sina Letrero at Vela. Siguro hindi naman alam nitong si Letrero at Vela na talagang ang pakay nitong si Atiani ay sikretong makipag-usap sa mga leader at commander ng Moro National Liberation Front at ng Abu Sayyaf. At ang ginawa nilang style pa, nung nagpunta sa Sulu, kunyari, in-interview yung mga opisyal dyan dahil napakaganda ng lalawigan. Yung pala, cover lang yun para makapasok sila dyan ng walang hinala. So, yan ang story dyan. Nung umalis sila ng hotel ng madaling araw, ng umaga, mayroon sumundo sa kanilang isang sasakyan. At umalis sila, bit-bit yung kanilang mga camera at itong tatlo nga sumama. At nung sumama sila, hindi na nakababa. Yun ang story doon. Pero itong si Atiani, mga kaibigan, ayon pa sa Western Mindanao Command, pabalik-balik na pala ito dyan sa lalawigan ng Sulu at ini-interview ng sekreto at patago itong mga terorista at rebelding grupo. At si Atiani rin ang nakapag-interview kay Al-Qaeda leader Osama Bin Laden bago ito napatay. Na-interview niya ito, mga kaibigan, sa Afghanistan. So talagang meron tong access sa Al-Qaeda. Kaya nagkaroon nga ng hinala noon na maaaring spy itong si Bakr Atiani. At cover niya lang yung pag-i-interview sa Abu Sayyaf. Pero ang talagang pakay nito ay either na makipag-contact o may dalang salapi pang pondo sa Abu Sayyaf. O kaya ay kukuha naman ng pondo mula sa teroristang grupo upang may magamit ang Al-Qaeda sa kanilang terorismo. Kaya nga sinabi sa atin ng isang opisyal ng militar na si Jose Nebre na aarestuhin nila itong si Bakr Atiani sa oras na makalaya. Pero nung nailabas natin yung, mga kaibigan, sa pahayagan, pinagalitan itong si Colonel Jose Nebre. Bakit daw sinabi na aarestuhin ng AFP o ng Armed Forces of the Philippines itong si Atiani sa kasong espionage. At napilitan na mag-deny sa sinabi niyang pahayag itong si Colonel Jose Nebre. At matapos ng 3 araw ay sinibak na siya sa kanyang tungkulin dyan sa Western Mindanao Command o sa Philippine Navy. Siya yata yung Deputy Commander o Deputy Commander for Operations. Sinibak siya. Yun ang parusa sa kanya dahil nakapag-usap siya sa media at sinabi niyang aarestuhin itong si Bakr Atiani. At bukod naman, sinabi pa sa Mindanao Examiner nitong si Senior Superintendent Antonio Freira na bukod kay Atiani ay bihag pa rin ng Abu Sayyaf sina wildlife photographers Ewald Horn at yung kanyang kasamahan, itong si Horn, mga kaibigan, mula sa Holland, at yung kanyang kasamahan na si Lorenzo Vincegire, 47. I'm not sure kung ito yung kanyang pronunciation ng apelyido. At tubong Switzerland naman to, mga kaibigan. Actually, dinukot si Horn at saka si Ewald at saka si Lorenzo habang kumukuha sila ng litrato dyan sa Tawi-Tawi. Dahil mga wildlife photographers to, mga kaibigan, itong dalawang European na to. At dinukot sila nung nakaraang Pebrero habang naglilitrato. Sa kalagitnaan pala sa Pampang pa lang, hinila na kagad sila. Kasama yung isang Filipino guide nila na photographer din, pero nakatakas naman yun.
At sinabi ng pulis sa Tawi-Tawi na ang dumukot dito sa dalawa ay mga miyembro ng MNLF o Moro National Liberation Front. At malamang naipasa to sa ibang grupo at nailipat dyan sa lalawigan ng Sulu. At bukod sa kanila mga kaibigan, nasa kamay pa rin ng mga kidnappers itong isang Malaysian fish trader na nakilalang si Pang Chun Pong, na binihag naman noong Oktubre taong 2011 sa Tawi-Tawi. At nitong Nobyembre ay sinabi naman ng Malaysia na dalawang nationals nila ang dinukot mula sa isang palm oil plantation sa Sabah at posibleng nasa Mindanao na rin. Bukod sa kanila mga kaibigan, nasa Abu Sayyaf pa rin itong si Australian adventurer Warren Rodwell, na dinukot noong Disyembre 2011 sa kanyang bahay sa bahay ng Ipil sa Zamboanga, Sibugay Province. Kasal to mga kaibigan, si Warren Rodwell kay Miraflor Gutang, isang Pilipina, 28 anyos. Samantalang tong si Rodwell ay 57. Pero nung ginagawa natin itong story nito, tinututukan natin nung matapos siya makidnap mga kaibigan, nalaman natin na sinasaktan pala ni Warren Rodwell yung kanyang asawa. Maraming beses, battered wife pala to. At nung hindi na makapagtimpi itong si Gutang, nagpunta sa pulisya at nagsumbong, nagblatter. At sinabi pa sa pulisya na gusto niyang idulog sa Australian Embassy itong pagmamalabis ni Warren Rodwell. Kaya nung tinukot si Warren Rodwell mga kaibigan sa loob ng kanyang bahay dyan sa Ipil, ay nag-iisa lamang to. Dahil nag-away nga sila ng asawang si Miraflor Gutang o si Inday. Kaya lumayas tong si Inday at nagpunta sa kanyang mga magulang at doon nag-iiyak. At nalaman na lamang nito mga kaibigan, ang balitang dinukot na itong si Rodwell. At ngayon 1 milyong ransom ang hinihingi ng mga rebelde kapalit ang kalayaan ni Warren Rodwell. Pero sinabi ni Gutang, wala silang pera, hindi sila mayaman. At napakasimple lang ng buhay. So binabaan naman ng mga kidnappers ang kanilang demand at ginawang kalahating $1 milyon. Napuntahan natin itong bahay ni mga kaibigan, ni Inday, dyan sa bayan ng Naga, sa Zamboanga, Sibugay. At wala rin talagang napakasimple buhay. At kahit na pinagmamalabisan yung itong si Inday, yung simpatya ng mga magulang mga kaibigan itong si Inday ay na kay Warren Rodwell. Nung kausap nga natin ay halos maiyak habang isinasalaysay sa atin ang naganap, pagmamalabis at ang pagdukot dito kay Rodwell. At gustong-gusto nila na tawag dito na mapalaya sa lalong madaling panahon itong si Rodwell. Pero mga kaibigan, balik naman tayo sa politika. May order na yung Commission on Election na pinagbabawal na dito sa magkapatid na Halushos na tumakbo sa halalan sa Mayo. Si Zamboanga del Norte Congressman Romeo Halushos Sr. o si Nonong Halushos ay convicted to mga kaibigan ng statutory rape. At yung kanyang kapatid naman na si Dominador ay convicted naman ng robbery. Ano ba naman to? At dahil sa kanilang mga kaso ay hindi sila pwedeng o hindi maaaring tumakbo sa anumang posisyon. Dahil nagsampa ng kaso sa kanila, laban sa kanila yung mga politikong kalaban nila. Itong si Nonong Halushos ay tumatakbong mayor sa Zamboanga City. Samantalang yung kapatid naman, si Dominador Halushos, ay tumatakbo naman bilang governor sa Zamboanga del Sur. At sa resolusyon na ibinaba ng COMELEC ay kinantigan nito ang order ng naunang order ng COMELEC sa Zamboanga na ibasura yung voters registration itong si Nonong Halushos dahil hindi nga siya
yung kanyang rights of to vote or be voted upon ay wala na. Yung right of suffrage niya. Dahil yung kanyang kaso, nang nakulong siya, mga kaibigan, hindi niya napagsilbihan ang gusto. Yung kanyang termino sa bilangguan dahil pinatawad siya. Nitong si Gloria Arroyo, yung dating Pangulo. At so, hindi kumpleto. Na-commute siya. At dahil dyan, ito ang ni-raise ng kanyang kalaban sa politika. Na si Congresswoman Beng Climaco. At itong si Jomar Lobregat, ganun din. Si Celso Lobregat, yung magkapatid na Lobregat. Alam nyo mga kaibigan, tumatakbo sa Zamboanga sa pagka-mayor ay si Congressman Erico Herbie Fabian. Si Congresswoman Maria Isabel Beng Climaco Salazar. At itong si Nonong Haloshos. At pero naniniwala naman yung mga kakampi at supporters itong si Haloshos na maaari niya pang idulog sa Korte Suprema o sa kataas-taasang hukom. Itong pahayag o order ng Commission on Elections na pinagbabawalan na silang tumakbong magkapatid. Sinabi naman ni Haloshos, mga kaibigan, na kung talagang worst comes to worst, ang susuportahan niya ay itong si Erico Fabian, si Congressman Erico Fabian. At gagastusan niya na, willing niyang gastusan, matalo lamang yung kalaban, na si Beng Climaco, si Congresswoman Beng Climaco, na dating kaalyado nitong si Fabian at si Celso Lobregat. Gandang laban to. Tignan natin. Pero palagay ko mga kaibigan, wala na. Kasi nauna nang ibinasura ng Election Regulatory Board yata, election ng COMELEC, itong certificate of voters registration, itong si Nonong Haloshos, dahil din sa petisyon na isinamitin itong si Beng Climaco at mga Lobregat. At inilapit naman to sa korte, sa Municipal Trial Court ng kampo ni itong si Nonong Haloshos. Subalit, tulad ng desisyon ng COMELEC, ay kinatigan ng korte ng MTC ang panig nitong mga kalaban ni Haloshos sa politika. Lumapit na naman ulit ito sa Regional Trial Court upang iapila ang desisyon ng MTC. Ibinasura na naman mga kaibigan ng Regional Trial Court at sinabing kinatigan ito ang desisyon ng lower court. So, tignan natin kung ano ang magaganap mga kaibigan sa Supreme Court. Para palagay ko wala na. Hindi na pwedeng i-overturn ng Supreme Court dahil apat na, pati yung Court of Appeals. Apat yung desisyon, mabigat yung mga kaibigan. Kaya ngayon pa lamang siguro demoralized na yung mga iba. Paano na? Paano na sila ngayon? Wala silang mayor. Susuportahan nila, mapipilitan silang suportahan tong si Congressman Herbie Fabian. Nako, ang daming dyan mga kaibigan, ang daming sipsipan ngayon dyan, ang daming balimbingan ngayon. Meron nga dyan isang politiko, panayang banat sa isang politiko, panayang sigaw, panayang kritisismo. Yung politikong yan walang nagawa, ang tagal-tagal nang nakaupo, walang nagawang magaling. Panayang banat niya, panayang bunganga niya, panayang kritisismo niya. Siya, wala rin palang ginawa. Ano siya ngayon? Walang kumuha sa kanya mga kaibigan. Kaya napilitang tumakbo bilang independent. Nako, hirap sa'yo. Pati sarili mong kasamahan mga kaibigan. Sumama rin to, nagtangka itong sumama doon sa isang grupo. Akala niya talagang pipiliin siya. Kaya nga during sa isang press con,
nagalit yung isang kaalyado ng isang politiko at dahil gusto niyang magsalita sa press con, nakaupo naman tong si Mr. Bunganga. Ayaw siyang pasalitain. Nagalit ngayon tong isang aspirant. Itong political aspirant na to. At sinabing, nako, minura-mura mga kaibigan. Anong klaseng tao ka? Parang ikaw ang nagdadala. You're nothing. Sabing gano'n. Nagsumbong pa sa akin yung political aspirant kung paano siya nabastos. Anitong si Mr. Bunganga. Tapos nung binubuo na yung lineup, hindi nakuha. Nung hindi siya nakuha, shock siya mga kaibigan. Kung anong laki ng bunganga niya, ganoon din ang laki ng shock niya sa sarili niya. Bakit ako hindi nakuha? Anong ginawa ko? Bakit? Kuya, ate, are you saying I'm a liar? I'm a liar? I'm a liar! Hindi. Bungangero ka. Nung hindi siya nakuha, yung mga kasamahan naman niya, ang tinira niya. Di ba magkakasama tayo doon? Bakit ganyan? Hiwa-hiwalay tayo. Kinikriticize niya. Yung isa pang dating kasabahan niya, sabi niya, yung isang yan, corrupt yan. Corrupt masyado yan. Lucas talking. Ngayon, ano ka? Panay ang banat mo dun sa isang politiko. Yung pala, may kumalat na litrato sa Facebook. Panay naman ang buntot mo. Di ka ba nahihiya, no? Binabanatan mo sa public, sa publiko, yung isang politiko. Kung ano-anong pinagsasabi mo, kung ano-anong akusasyon mo. Pati mga kasamahan mo, binabackbite mo. Binabackstab mo. Tapos, yung politikong kinikriticize mo, yung pala, nalaman ng lahat. Mayroong isang importanteng event, nakabuntot ka, para kang aso, para kang tuta, hindi ka nga pinapansin. Mga kaibigan, kakaya. Tapos, nagtangka rin to lumipat sa kabilang kampo, sa isa pang kampo. Ang sabi sa kanya, merong ayaw nila sa'yo Kasi mabunganga ka, mareklamo ka, paano yung banat mo? Wala namang katuturan. Kung gusto mong sumama, humingi ka muna ng sorry. Sabihin mo parang ala Gloria, I am sorry. Pero nanaig yung mga kagustuhan ng mga ibang kasamahan. Ayaw sa kanya. Wala siyang magawa. So, isinuka siya. Ano siya ngayon? Hindi wala. Independent siyang tumatakbo dyan sa Banana Republic. Parang totoo mga kaibigan, lahat yan mga kaibigan dyan sa Banana Republic. Na kung saan marami ring mga politiko dyan sa Banana Republic na yan. Dati rin, parehang batiko sila doon sa politikong yun. Ngayon, doon din sila nakakabit. Talagang sa politika mga kaibigan, pakapalan ng muka, palakihan ng bunganga. Nako. Kaya ngayon mga kaibigan, tandaan natin kung sinong iboboto nyo kailangan yung pag-isipan yung maigi. Yung mga nakikinig ngayon sa atin mula dyan sa Banana Republic, mag-isip-isip kayo. Huwag kayo magpapauto kahit na sino. Marami diyang nagmamagaling, nagmamalinis. Akala mo kung sinong malinis. Kurakot pala. Nako. Ganyan talaga sa politika mga kaibigan. So, anyway, yung Banana Republic na yan, mga kaibigan, lahat yan ay napanaginipan ko. Produkto ng aking panaginip. It's a bad dream. Pwede ko sabihin, nightmare yan. Dahil parang totoo Parang may kahalintulad sa bansang Pilipinas. Yung nangyayari at nagaganap sa Banana Republic. Dahil magkakaroon sila ng halalan sa taong Disyembre dyan sa Banana Republic. Maghahalal sila ng kanilang mga bagong lider, bagong presidente, lahat bagong congressman, bagong senador, bagong opisyal ng kanilang bayan, lungsod, probinsya.
Ano kaya kung biglang magkatotoo yung Banana Republic? Pero wala namang Banana Republic, mga kaibigan, sa panaginip ko lang. Kaya tinawag na Banana Republic yan dahil puro si Raulo yung nandiyan dyan sa Republic na yan. Kaya nga banana. Going bananas, man. Pero mga kaibigan, ako na wala na naman tayo ng oras. At mga kaibigan, abangan yung ating pahayagan sa Lunes at maganda. Mabasa nyo dyan yung issue tungkol dito kay Nonong Halusos at yung iba pa, yung mga checkpoints, lahat maraming istorya. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers at sa ating mga advertisers, sponsors at mga partners dito sa Mindanao Examiner Teleradyo. Meron itong teleradyo, mga kaibigan, ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/MindanaoExaminer. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable. Diyan naman sa Zamboanga del Sur. Of course, sa Basilan. At kung gusto nyo magpalagay ng mga television ads, ay maaari nyo kaming tawagan. At makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen. Sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa telebisyon at sa Mindanao Examiner Teleradyo, yung website natin, mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com. Umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, 2 milyon ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng MindanaoExaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto, mga kaibigan. At siyempre, yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner newspaper, mga kaibigan, isang weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre, yung ating Mindanao Daily Newspaper, naman, mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao, sa lahat ng inyong publication, whether sa telebisyon, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper, at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan nyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications sa dyaryo, maaari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre, nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor, si Greg Lianya, sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli inyong abang lingkod, alas 5 pa lamang, nagsasabing bye-bye.